Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time I'm gonna talk about Towdern, Despite It All, featuring Sak Maestro and King Marino official music video. Mag-subscribe muna tayo kay Towdern at i-like natin yung video guys. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At ganun pa man guys, mag-comment kayo sa video na to kung napanood niyo na yung music na to. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, nakasuporta at walang sawa na nanonood ng mga reaction video natin. At ito nga pala ay requested ni George De Masilio Jr. Sabi niya, kailan kaya ma-upload ang Towdern Despite All featuring Sak Maestro, Sir Plan, waiting sa upload. So nandito na yung request mo, wag mo kalimutan na mag-comment kung napanood mo na yung request mo. Ganun pa man guys, nagpapasalamat ako palagi sa inyong lahat guys. Wag niyo kalimutan mag-subscribe guys, i-like, i-share kasi hindi naman naabot yun ng 1 minute, Ganun pa man, bago natin to umpisahan, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer here in California, I'm an audio engineer and at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. Gawin natin guys, Towdern Despite It All featuring Sak Maestro and King Marino official music video. Despite It All. Okay? Yeah. Yep. Despite it all, Despite it all, we rise, we fall. we rise Despite and it all. Yeah. yung pinakamagandang meaning ng salitang despite it all, kahit anong mangyari, o kahit ano mang dumating, o ano mang nangyayari ngayon. Parang ganun yung ibig sabihin ng despite it all. Yun yung pinaka-hidden meaning niya. Great translation. We counted the days, blessings over blessings. Thinking my time was over, hell it was depressing. I'm wrestling with all the stress, filled with tension. All these questions in my head, leaving me restless. I do Okay. appreciate every second that I'm giving. I'm tired, living like my demise could arrive minutes away. While I'm living, I try to strive and give it all I got. This crying only keeps the mind in prison. Was lost Okay. in darkness, all my progress fading. Pain was constant, I was not prevailing. Tired of failing, English pala to facing guys. lies. Umpisa natin guys. Medyo maganda yung mga sinasabi niya rito. Parang ine-explain niya yung mga pinaghirapan niya. So, let's try to break it down. Since English yung ginagamit niyang lengguwahe, try ko na i-translate din kung ano yung gusto niyang sabihin. Yung mga idea na gusto niyang iparating sa atin. Despite it all, Despite it all. we rise, we fall. Despite it all, yeah. Yeah, we counted the days, blessings over blessings. Thinking my time was over. Ang ganda rin kasi counting my days, blessings over blessings. Lahat, sa bawat araw na dumadaan, nagpapasalamat siya sa mga araw na yon. Kasi blessing pa rin yun kahit meron mga dumarating na hindi maganda mga bagay, pagsubok man na paghihirap. Hell, it was depressing, yung pagiging buhay natin nakaka-depress kasi every time na buhay tayo, araw-araw meron tayong problema na kinakaharap eh. So, big props doon. It was depressing. I'm wrestling with all the stress. And I'm wrestling with all the stress. Ibig sabihin, lahat ng stress na kinakaharap niya, lahat ng problema at pagsubok, nakipag-resting siya doon. Sinusubukan niya palagi na manalo, filled with tension. Kasi may tension kasi na every time na na-stress ka, parang nanggigigil ka, nagagalit ka, na-frustrate ka. Yung tension na yon yung nagiging frustration mo. With tension, all these questions in my head, giving me rest. Yung lahat ng mga question, lahat ng mga tanong sa kaisipan niya na bakit ganito nangyari sa akin, ako na naman, ako palagi yung nahihirapan, bakit ako yung laging sinasabotahe, ako lagi yung binibigyan ng pagsubok, Hindi siya nakakapagpahinga kasi kahit matutulog na lang siya, iniisip niya pa rin yung mga problema at stress na dumarating sa buhay niya. So, restless siya dahil doon. I do appreciate every second that I'm giving. Na-appreciate niya naman. Pero kahit na na-stress siya, na-appreciate niya yung mga bagay na dumarating sa kanya. Kasi every minute na na-stress siya, binibigyan siya ng problema, naalala pa rin siguro siya ng Diyos. Kasi blessing pa rin yun eh. Thankful pa rin siya na may dumarating sa kanyang problema. O dahil bawat problema at pagsubok, nare-realize natin bilang isang tao na meron tayong araw, meron tayong oras na binibigay ng Diyos. Tuloy natin. I'm tired living like my demise could arrive every minutes away. Sabi niya, I'm tired living, napapagod daw siya na mabuhay, na pakiramdam niya yung katapusan niya ay darating na anumang oras, anumang minuto ngayong araw. I'm tired living like my demise could arrive minutes away. While I'm living, I try to strive and give. Exactly. So, while I'm living, habang nabubuhay siya, sinusubukan niya na maging matayo,
maging successful. Ang laking bagay na. All I got is crying only keeps the mind in prison. Was lost in darkness, all my progress fading. Pain was scars and I was not prevailing. Tired of failing. Exactly. Every time na naghihirap ka, pakiramdam mo, lahat ng hirap mo, walang napupuntahan. Wala kang success na nakukuha. Kasi pakiramdam mo, hinahata ka palagi. Pakiramdam mo, kalaban mo yung mundo. Kasi every time na nagtatry hard ka, nag-fail ka palagi. Which is magandang bagay. Kasi every time na meron kang failure, sinasabi sa'yo ng failure mo na mali yung dinadaanan mo. Hindi yun mali, hindi yun masama. Ang pagiging failure mo sa isang bagay, hindi yun masama. Kasi sinasabi lang sa'yo na mali yung dinadaanan mo. Kaya ka nag-fail kasi mali yan. Kaya sinasabi sa'yo na dumaan ka sa ibang parte. Tuloy natin. Facing my assailant, I needed that my life was off the rails. Despite it all, I'm pushing through the storm. Was losing hope, was on the ropes before. Been trying to fight while on the ocean floor. I was slowly drowning till I reached the shore. Okay. I'm tired of my world falling to pieces. So many trials with so few achievements. So many trials, ganun talaga eh. Kasi marami talagang trials para magkaroon ka ng achievement. Kahit sa bundok, bago mo maakyat yung bundok, marami ka talagang kailangang gapangan, di ba? Sa American Ninja, dami mo ng mga trials bago mo ma-hit yung buzzer, di ba? Bago ka maging tapos ng kolehiyo, kailangan mo maraming pagdaan ng klase, kailangan makuha ka ng magandang grades. Ganun talaga, guys, eh. Kasi yung success, guys, hindi mo yan makukuha ng biglaan. Pag lahat madali para sa'yo din, wala nang thrill, di ba? Kasi yung mga tao kasi minsan yung hanap yung thrill. Hindi nila hinahanap yung success, kundi yung thrill. Makikita mo na pag milyonaryo ka na, konti lang talaga yung kayang bilhin ng pera eh. Maniwala ka, pag naging milyonaryo ka na, for example, kahit sa sitwasyon ko, hindi naman ako mayaman eh. Sa totoo lang, parang pulubi na nga lang rin ako eh. Pero dahil may trabaho ako, kaya kong i-afford yung mga bagay na hindi kayang i-afford ng iba. You know? Kasi at the end of the day, yung value kasi ng pera magkaiba, di ba? So, kahit makakuha ka ng second hand na kotse o brand new na kotse, parang parehas na lang din yun, 'di ba? O parang kumuha ka ng alahas, singsing, ginto man, silver man, basta may singsing ka, ganun lang din 'yan. Ano pa bang kayang bilhin ng pera? Aside sa magandang higaan, magandang kotse, basta gumagana, matitirahan, matutulugan, pagkain, parang limitado lang yung kayang ibigay ng pera din. Kahit gaano ka pa successful, makikita mo kung sino pa yung successful, bihira na lang sila magdamit ng mga fancy kasi alam lang nila yung limit ng kakayanan ng pera. At the end of the day, yung happiness yung kailangan mong hanapin eh. Yung value mo, ano bang kaya mong maramdaman? Kasi ang hinahanap natin hindi naman talaga yung mga item eh. Mayroon tayong hinahanap, yung feelings na yon. Yung ano yung feelings na hinahanap natin? Yung ma-fulfilled tayo, yung mapuno tayo. Kasi pakiramdam natin sa sarili natin, merong void. Ano ba yung void? Yung parang siwang, parang merong kulang. Tapos finifill natin yun na kung ano-ano. Tuloy natin, guys. For miles, so tired of feeling weakness. I'm back to my feet and my grief is less frequent. Facing doubt was constantly withdrawn. I saw what mattered was blind for so long. It's refreshing to see the track maybe more strong. Maganda yung flow nito ni Towdern. I mean, very hindi naman one-dimensional pero very catchy kasi kaya kong makasabay kasi naririnig ko meron namang lyrics dito, guys eh. So nasasabayan ko. So yung mga bagay na napaka-importante pwede kong explain sa inyo. Tuloy natin, guys. Exactly. Yung mga threat na yun, nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Eh. Yeah. Facts. I'm focused on stacking pieces like bricks. Facts, bars. Kasi, guys, ang kailangan nyong gawin talaga, mag-save ng pera. Kung hindi kayo makapag-save, maghanap kayo ng asset na magbibigay sa inyo ng pundar para magawa ninyo yung bagay na gusto ninyo. Diba? Yun ang naman talaga yun, guys eh. Diba? Mag-save kayo para makuha ninyo yung gusto nyo. Marating nyo yung bagay nyo marating. Diba? Huwag nyo sabihin yung plano nyo, basta gawin nyo lang. Kasi yung idea ng pagsabi, na may gusto kayong marating sa ibang tao, na-fulfill niya yung feelings na parang meron na kayong narating kahit wala pa naman. Kasi nasabi mo na eh. Diba? Kung hindi mo sinasabi yung balak mong marating, pagsisikapan mo talaga kasi gusto mo may nakikita kang pruweba. Pag sinasabi mo lang, gusto kong maging sikat na gusto, puro ka lang gusto. Diba? Tandaan nyo, guys, makapangyarihan ng salita. Lagyan nyo sa isip nyo, guys, ito
makapangyarihan yung salitang gusto kong makuha to at kailangan ko to, 'di ba? Kasi yung gusto kong makuha to, nandoon yung pressure eh. Yung pressure na kailangan mo siyang kuhain talaga. Kasi gusto mo, 'di ba? May gusto kang bag, pag-iipunan mo talaga. May gusto kang babae, talagang liligawan mo talaga. May gusto kang makuha na na treasure, pupuntahan mo talaga, 'di ba? May gusto kang makamit sa buhay, pupuntahan mo talaga. Pag kailangan lang yung needed mo, 'di ba? Sa English noon, yung bagay na wanted at saka yung needed mo. Kasi yung needed mo, kailangan mo siya pero pwedeng hindi mo naman bigyan ng effort kasi bakit? Sa tingin mo meron ka pang chance na makuha yun ulit. Walang pressure doon. Tandaan niyo palagi, yung what you want is more powerful than what you need. Kasi yung what you need, parang kailangan mo nga siya pero parang next time na naman, hindi naman yan mawawala. Parang ganun. Pero yung want mo talaga, kasi nandoon yung bagay na hindi mo pa siya kailangan, hindi wala ka pa nun. Hindi mo pa siya pag-aari, hindi mo pa siya na-fulfilled. Kaya kailangan mo siyang puntahan. Yung kailangan na yun, na action na yun, papunta doon sa nais mo. Yun, sa pagnanasa mo. Yun, yung gusto mo talaga. Gusto mong makuha, gusto mong marating. Napaka-powerful yun kumpara sa kailangan mo lang. Tuloy natin, guys. I'm choosing greatness, I'm out, but won't settle for less. Keep grinding hard till they say I'm the best. Yep. Been at the bottom, but couldn't stay. Bars na naman yun, sabi niya, keep grinding until they say I'm the best. Ganun talaga, guys. Kailangan mong galingan every single day. Kasi wala magsasabi sa'yo na napakahusay mo. Kung may magsabi man sa'yo ng napakahusay mo, nilolodi-lodi ka, hindi pa nila nakita yung kakayanan mo ng sobra. Kasi at the end of the day, lahat ng tao may limit eh. 'Di ba? Mayroon ng tayong kakayanan kung ano yung kapasidad ng utak natin. Hanggang kailan ba natin yung lalampasan yung limit na yun? Kasi minsan magugulat ka na lang yung kakayanan mo na parang hanggang dito ang ba kaya o kailangan ko mag-try ng bago. Kasi mafe-feel mo yun sa sarili mo na parang kailangan ko mag-try ng bago kasi parang hindi pa ito yung kaya kong ibigay. Mas makikita mo stack up ka na parang ito lang ba yung kaya kong isulat? Ito lang ba yung kaya kong ilabas? Parang nalabas ko na lahat pero meron pa akong kayang ilabas. Ano ba yun? Hanapin ko yun. Parang ganun. 'Di ba? May mga tao na sabihin na magaling ka pero dahil sa paglaki ng ulo mo, hindi ka na nagbibigay ng bago, hindi ka na nagbibigay ng best, hindi ka na nagbibigay ng mas mabigat, Tuloy natin. Down, kept chasing my dreams, now you playing my sound. Living in abundance and counting the racks. I'm not feeding you lies, I'm just speaking the fact. I wake up every day back to living my dreams. It's all inside me, you can tell by my jeans. I don't do this for clout, I don't need no applause. I decided to give it my all, despite it all. Better than abuse, who's willing to defuse a fucking bomb when there's a noose? Tied around my neck, so cut it loose. I gotta use my boots for amusement, cause you could have been my shoe. People trying to write me off, but then I recall every time that I would fall, I might have called, but trying to solve every problem diabolical because my life revolved around a drug. Now I'm still suffering from my withdrawal, but it started all. Sabi niya, marami daw siya pinagdadaanan, tapos hanggang ngayon nagsasuffer pa rin siya sa withdrawals, yung side effect ng paghinto mo ng mga drugs na ginawa mo. Ang dami niya mga sinabi rito eh. I gotta use my boots for amusement. Sabi niya, that's tied around. Tingnan natin. Despite it all. Bruised, battered, and abused. Sabi niya, marami akong pinagdaanan, yung mga sakripisyo ko, yung mga paghihirap ko, yung mga tanda ko sa hirap, mga galos ko, sugat, yung trauma. Who's willing to defuse the fucking bomb when there's a noose? Sabi niya, sino ba yung pwedeng magpahinto, kung malapit na akong sumabog, sino ba yung nandyan para sumuporta sa akin? Yun yung hidden meaning dun. So cut it loose. That's tied around my neck, so cut it loose. Ang angas din yun kasi kinumpara niya yung sarili niya sa isang bomba. Tas yung nakatali daw sa neck niya kasi sa bomba meron din kasing parang string doon na tinatanggal mo eh. Cut it loose, parang tanggalin mo na lang. So parang isang tao rin na pag nagbibitin sila pati warik, 'di ba? Meron silang parang ready na siyang magpakamatay, sino bang magtatanggal nun o sino bang puputol nun, diba? I gotta use my boots for amusement because you could have been my shoe. Sa kailangan niya yung boots kasi ang ganda ring idea na yun yung sa boots niya kasi di daw yun ma-feel. Ayun ang sabi yun. Because they couldn't feel my shoes. Sabi niya kailangan niyang gamitin yun kasi yung mga tao na inasahan niya parang hindi nila kayang mapuno yung sapatos niya. Yeah.
Hindi ko alam kung yun yung gusto niyang iparating, Siguro meron siyang mga tao na inaasahan o o nilu-look up to, parang pinagkatiwalaan, mga gano'n. Pero hindi nila magawa yung bagay na 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 kailangan niya na makuha. People trying to write me off. And I run me off, but then I recall every time that I would fall, I might have called, but tried to I might have crawled but tried to solve. solve every problem diabolical because my life revolves around a drug. And now, around the drugs na I'm still suffering from my withdrawals, yung side effects ng paghinto niya sa pagdodroga niya dati. I'm still suffering from my withdrawals, but it's not at all. The only time you'll ever see me lose is when I bless you like a cannonball. Is when what? Sabi niya ganun? Natin. As when I blast you like a cannonball. Okay. Like a cannonball. So, yung oras lang doon na makikita mo siyang nakawala, yung pag na-blast ka na daw ng cannonball nung idea niya. Siguro yung sinasabi yung cannonball, yung idea niya o yung pag-atake niya. Kasi very metaphorical din tong sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano yung explain niya rito, yung kalagayan ba niya, yung pagsabog ba niya, yung pasensya niya ba, o parang in-explain niya rito na meron siyang pinagdadaanan na hindi niya na makontrol, pero sino ba yung tao na pwedeng nandyan at sumuporta sa kanya at titingin sa kanya, o yung mga tao kung meron pa ba nakasuporta sa kanya, meron pa bang nagmamahal sa kanya, kung sakaling mawalan na siya sa sarili niya, gano'n. Napaka lawak ng idea na binibigay ni Sak Maestro dito. In my catalog's riding long, giving them 16 right, hit them with a classic call. On a mission, got stick with precision, hit them with a zero of your lyricism and wisdom. And I don't give a fuck if I ain't making a million. I keep on killing every hit just for the sake of my children. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kung hindi daw niya makamit yung million, basta magtuloy-tuloy lang daw siya sa pagsagasa, hanggang kahit sino pa sasagasaan niya para sa kanyang mga anak. Mga ganun. I kill the final boss, then I go and fight the god. I didn't use the trident on a strike, I'm with a lightning rod. Know that I exhaust everything my life becomes. So strong as my kids are never trapped inside a box. Bars! Okay. I could've gave up, but I never quit. Now I'm focused on stacking the pieces like bricks. I keep on moving, winning, not losing. I rise to the top, that's the choice that I'm choosing. Greatness, I'm out there, won't settle for less. Keep grinding hard till they say I'm the best. Wow. Been at the bottom, but couldn't stay down. Kept chasing my dreams, now you're playing my sound. Living in abundance and counting the racks. I'm not feeding you lies, I'm just speaking the fact. I wake up every day, bound to live in my dreams. Greatness all inside me, you can. Ang ganda ng clash ng style kasi parang naging masterclass yung ginawa ni Sak Maestro, yung nagbigay siya ng metaphor ng merong hidden knowledge, just may deeper thoughts, And at the same time, ang ganda rin ng mga schema niya, yung multis niya, yung paano niya ginagamit yung mga reference niya. Tapos yung meaning isang bagay na kailangan pakinggan mo ng ilang beses bago mo makuha yung totoong yung meaning at mensahe ng kanta na to. Dahil na-react lang tayo, liitan lang natin yung video. Try natin. It's about my dreams. I don't do this for clout. I don't need no applause. I decided to give it my all, despite it all. Na-appreciate ko yung beat. But I think kailangan ng ting. Pagdating sa mga verse ng second verse, kailangan nagte-take off na siya, palakas na siya, boom. Marami ng hi-hats, marami ng drums. Especially sa part ni Sak Maestro, kasi parang si Sak Maestro yata yung featuring dito. Tsaka si King Marino, kailangan bigyan sila ng highlights. Malakas na yun, parang yun lang naman, kasi parang naging plain lang siya. But other than that, kung yun yung gusto nilang mangyari, sino ba ako para magsalita? Siguro yun yung gusto nilang idea, yung Pero sa mensahe naman, nakuha naman natin. Very chill type. Maganda rin kasi kung biglang nagwawala na sila sa dulo, nagwawala na si Sak doon Para mas lalong maramdaman natin yung intensity. Kasi ang ganda ng umpisa ni Towdern, tapos yung parang in-explain niya, tapos parang pagdating doon, yung meron pa palang hidden na parang gano'n. Medyo theatrics, di ba? Pero other than that, siguro dahil lang siguro lang magkaiba lang ng perspektiba o perception. Kasi ako habang naririnig ko siya, alam ko meron pa siyang ilalabas na malakas
So, yun lang. Tuloy namin. Ganun pa man, maganda naman siya. Na-appreciate ko pa rin. Especially sa mensahe. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Kung nagustuhan niyo yung track na yun. Sa tingin ko, bibigyan ko siya ng 10. Kasi na-appreciate ko pa rin yung mensahe niya. Maganda yung pagkakalapat ng musika. Maganda rin yung pagkaka-record na bakalinaw. Maganda rin yung visualize ng ng music video. Maganda rin yung content ng nilalaman. So, bigyan ko siya ng 10. You know? Sa akin lang siguro may hinahanap ako na parang pag-take off na ganun kasi napakaganda ng track nila eh. Kaya lang siguro I'm expecting too much kasi may Sak Maestro doon, may King Marino na parang oh shit, mga mabibigat siguro to na mga artist. Kaya ganun lang. So, yun lang naman yun kasi I'm expecting a lot sa mga mabibigat na artist natin. Sak Maestro is not a small artist. And King Marino probably the same way, Kung hindi mga small artist yung mga kasama mo, so mag-expect talaga kasi yun yung expectation ko. Sak Maestro, mabigat na pangalan. King Marino, mabigat na pangalan siguro. So, sa perception ko, parang I'm expecting like sabog. Pero, other than that, maganda pa rin. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko siya ng 10 kasi maganda. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan, mga tao na kapaligid sa inyo, at tigil sa lahat guys. Magdasal kayo palagi. Plan motive na nga pala ng good vibe po. Ingat kayo lahat yan. Peace out.